Tumulong sa mga nangangailangan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 5, verses 17 to 26, and I read it for you. One day while he was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting nearby, and the power of the Lord was with him to heal. Just then, some men came, carrying a paralyzed man on the bed. They were trying to bring him in and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the middle of the crowd in front of Jesus. When he saw their faith, he said, "Friend, your sins are forgiven you." Then the scribes and the Pharisees began to question, "Who is this who is speaking blasphemies? Who can forgive sins but God alone?" When Jesus perceived their questionings, he answered them, "Why do you raise such questions in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven you,' or to say, 'Stand up and walk'? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the one who was paralyzed, "I say to you, stand up and take your bed and go to your home." Immediately he stood up before them, took what he had been lying on, and went to his home, glorifying God. Amazement seized all of them, and they glorified God and were filled with awe, saying, "We have seen strange things today." May kilala ka bang nangangailangan ng tulong sa kasalukuyan? May kaibigan ka ba, anak, magulang, o mga kamag-anak na sa tingin mo, kinakailangan nila ang tulong mo? Kapag sa harapan po ng pangailangan ng iba, nawa sila ay matulungan. Alam po natin sa sarili natin na tayo mismo ay maraming pangangailangan sa buhay. Ngunit huwag po tayong matapos sa ating sarili o kaya na may makafocus lamang tayo sa ating mga personal na pangangailangan. Alalahanin po natin na may mga kapwa tayong nangangailangan din ng tulong. Ang binasa po nating ebanghelyo sa araw na ito ay isang paalala sa atin na maaari tayong tumulong sa abot ng ating makakaya. Ang pagtulong ay hindi lamang sa salapi o kayamanan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng ating lakas, panahon at oras. Ang pagtulong ay hindi masusuklian, lalo't-lalo na ito'y nanggaling sa iyong puso. Kusang loob, may magandang loob. Nang sa ganon, maipamalas natin na tayo ay may isang Panginoon na may magandang loob sa atin. Isang mabuting Panginoon na handang tumulong sa atin. Nakatanggap na tayo ng labis-labis na pagpapala mula sa Kanya. Nawa, maging mukha tayo ng Panginoon sa iba, higit sa lahat sa mga taong nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, turuan mo ang aming puso na tumulong sa iba. Huwag sana kaming maging makasarili. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.